Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang paksa pong tatalakayin ko sa inyo ngayon, ang topic po natin, Fight the Good Fight of Faith. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, muling pangunahan mo kami, Panginoon, samahan mo kami, naway dumaloy po ang banal na Espiritu Santo upang siyang magtuturo ng buong katotohanan, Lord. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Naway muli, Panginoon, ang lahat ng paksang ilalahad ko po, naway tumagos po sa puso ng bawat isa sa amin at ikaw po ang mahayag. Maraming salamat po. Basbasan nyo at pagpalain nyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang sabi po ni Apostol Pablo po rito sa chapter 6, verse 12 ng 1 Timothy. Datapwat, sabi nga nun, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Mananang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sabi nga, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Alam nyo, kung dito ka itinalaga, tinawag ka, kailangan maglingkod ka, mangaral ka. Ang ministeryong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ipangaral mo. Ang sabi nga rito, alam nyo, kailangan ipakilala mo at ipakita mo ang pananampalataya mo, handa kang magtiis sa pangangaral at pagtuturo upang ikaw ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang hawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dito po ay ating mababasa sa Revelation po, chapter 2, verse 10. Magtapat ka hanggang sa wakas at bibigyan kita ng putong ng buhay, ibibigay po sa atin ng Panginoon. Ngayon, ang sabi po ni Apostol Pedro, dito po ating mababasa sa 4:11 ng unang Pedro. Sabi, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang kaloob sa iyo, ang buong lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sumakanya nawa ang kapangyarihan at ang karangalan magpakailanman siya nawa. Yung pala lahat ng ito, lahat ng buong kapurihan na gagawin natin, binibigay pala natin sa pangalan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Sa Kanya ang kapangyarihan, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Sabi ni Apostol Pedro, mangaral ka, ipangaral mo dahil yung ministry na ibinigay sa iyo. Kailangan lagi tayong gumising. Maggumising ka. Kaya tayong lahat na natutulog, ibig sabihin, hindi naman po sa physical na natutulog tayo, hindi po. Hindi po yun. Ang ibig sabihin, huwag tayong matulog ka, kundi gising tayo sa ating pananampalataya, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Dito po ay ating mababasa sa 4:2 ng unang Timoteo. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Nakita mo, himukin mo, ikayatin mo sila. Sabi ni Apostol Pablo, kung hindi, sawayin mo naman yung mga taong hindi tama ang ginagawa, sumaway ka. Sabing ganon, pag hindi tama, kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo rito, di ba, sabi niya rito, sabi niya, mangaral ka, sabing ganon. Kaya ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, preach the word, be instant, in season and out of season, reprove, rebuke, exhorts with all long suffering,
and doctrine. Kailangan mapagtiis tayong mahabang pagtitiis at pangangaral, pagtuturo sa salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, magtiis ka. Pag sinabing long suffering, kailangan mahaba pong pagtitiis. Yan po ang inaano ng ating Panginoon. Kaya alam natin, kaya tuloy pa natin. Ito, sa 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Sa 4, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Nakita ninyo, yung iba, alam niyo ang gagawin nila, tumatalikod po sila sa pananampalataya. Yung iba naman, ibinabaling nila sa katha. Alam niyo yung katang isip po yan. Yung mga alamat na kapaniwalaan ng ating mga magulang, alisin natin yun. Dapat po bumasi po tayo dito sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi napapanahon, ipangaral natin. Tapos sabi niya rito, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Tingnan ninyo ito, ihiwalay. Yung anong sa katha? Sabi nga ni Pablo rito sa 1:4 ng 1 Timothy, sabi niya, na huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo, na hindi pagkakatiwalang mula sa Diyos, na nasa pananampalataya ay gayon din may ang ipinamamanhik ko ngayon. Gayon din daw ang ipinamamanhik niya. Tignan ninyo rito sa unang sa Tito 1:14. Sabi rito sa Tito, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Minamali po nila, binabaluktot po nila yung katotohanan. Ang ginagawa nila, nagiging sa kasinungalingan. Yung kasaysayan ng mga lahi, wala pong pinanggagalingan yan. Ito'y tinuloy na naman po ni Apostol Pablo sa atin. Dito po sa dito po sa Tito, chapter 3, verse 9, ganito ang ating mababasa. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan, hangal pala yan na usapan, at ang pagsasalaysay ng lahi, at ang pagtatalo, at pagtataltalan tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Alam niyo yung pagtataltalan, yung mga nagsasalita lang dyan, sabi nga ng banal na kasulatan, yung hangal. Alam niyo bang ang ibig sabihin ng hangal? G-U-N. Yan po, ang sinasabi niyan. Siya kung titignan ninyo sa Pilipino, makikita po niyan. Kaya sabi niya, huwag na natin pag-usapan pa yan mga salaysay ng mga lahi. Hindi yan pinakikinabangan. Sabi na wala yan. Sabi nga, hindi yan pinakikinabangan yung mga pag-uusap na yan. Kaya ang sabi niya rito sa 10, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at sa ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Kita nyo na? Pag sinabi mo una, ayaw makinig pa rin. Pag yung pa rin ang idinidin nila, yung kapaniwalaan nila, alam natin, itakwil mo. Sabi ni Apostol Pablo kay Tito. Kaya alam natin, yung mga salaysay, yung mga history, yan, wala yan. Kailangan nakabase po tayo sa banal na aklat. Diyan po tayo bumase dito po sa salita ng Diyos. Yan pong nagbibigay sa atin. Bakit po? Alam niyo, maraming tatalikod po sa pananampalataya sa huling araw. Sinasabi po ni Apostol Pablo dito sa sulat po niya, tatalikod po sila sa pananampalataya sa unang Timoteo 3, sa 4, 1, dito babasahin ko po sa inyo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Tingnan niyo,
aral ng mga demonyo. Sabing ganun, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao at nagsisipagsalita ng ng mga kasinungalingan. Na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Ay sabi nito, binabaligtad nila, itinitwist nila yung salita ng Diyos. Imbis na katotohanan, ginagawa nila. Nakikinig sila sa mga espiritong mapanghikayat, yung sa mga aral ng mga demonyo. Doctrines of devils, marami po sila. Kaya nga yung mga doktrina ng hindi dapat yan paniwalaan yan. Kaya sabi niya, sa 3 tuloy natin, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Dapat tanggapin pa nga natin na may pagpapasalamat. Bawal kumain ng lamangkati. Kaninong aral yun? Hindi ba? Alam natin, maging Kristiyano, nagpapanggap ng Kristiyano at hindi Kristiyano, yan po, bawal sa kanila yan, yung mga iba. Kaya hindi pwede yan. Yan po yung doctrines of devils po yan. Marami po mga demonyo. Nakakalat po yan sa mundo. Marami po sila, nakakalat sila. Nanghihikayat po sila. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, ipakita mo, sabi ni Pablo, ipakita mo ang iyong aral na mahusay dito, na may taglay na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dito, tignan ninyo rito, sa 2:7-8 ng Tito, ganito, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting aral, at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Kita nyo na? Sabi niya rito, tuloy, pangungusap na magaling na di mahatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya na walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Kita mo na? Ang ganda ng sinabi niya, kailangan yung pangungusap. Maging tayo? Sabi niya, maging uliran. Maging modelo ka. Maging model tayo sa pagtuturo, sa pangangaral sa mabubuting gawa. At ang aral natin na ipakilala natin ng buong walang kamalian at buong kahusayan. Yan po ang gusto ni Pablo. Kaya sabi niya, pangungusap na magaling ka magsalita, pagsasalita ng Diyos, na di mahatulan, hindi mapipintasan, hindi mapupulaanan. Yan po ang gusto ng Diyos. Upang sila'y nasa kabilang panig daw na hindi naniniwala, mapapahiya sila na wala silang anumang masabi tungkol sa iyo, sa pangangaral mo ng salita ng Diyos. Kita mo na? Ang sino po yung pinaglilingkuran natin? Ang ating Panginoon. Kaya alam natin, kaya sabi nga rito, alam natin sa Hebreo. Dito po sa Hebreo, nakasulat po yan. Dito po. Sa Hebreo, sa 12. Sa 12:2, sabi niya rito, 12:10 at chapter 12 verse 2 ng Hebreo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kailangan nakafocus po tayo, nakakonsentrate po tayo sa ating Panginoon. Yes, sa Kanya lamang. Alam natin, sapagkat Siya, nasa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Nasa Kanya pinagmulaan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa Kanya, Siya ang may akda, Siya ang sumulat. Sa Kanya magtatapos, Siya ang finisher. Kaya ito, sinabi po ni Apostol Pedro dito, napakaganda po. Itong mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito po ang pangako ng Panginoon. Ito po napakaganda nung sinabi ni Apostol Pedro. Ito po maraming bumabasa pero hindi nila masyadong pinahahalagahan. Ito, sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 up to 9, ito, na ito ang inyong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Sabing ganun, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya
na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay nasusumpungan sa ikapupuri, ikaluluwalhati, ikararangal. Lahat pala ng mga pagsubok na ito, pinadadaan tayo sa apoy. Ito lahat ng pagsubok. Ngayon parang tayo lungkot tayo lahat ng mga dumarating na pagsubok sa buhay natin. Isipin nyo, sabing ganon, upang ang pagsubok sa inyo gaya ng ginto na nasisira. Sabing ganon, ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Siyempre, ang ginto pagka dinadaan sa apoy, kumikinang po yan, kumikislap. Ganyan din tayo. Kumikislap din tayo sa harapan ng Panginoon pag tayo sinusubukan na pagtagumpayan natin. Kumikislap, isa ikapupuri, ikaluluwalhati at ikararangal sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy po natin sa 8, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig. Na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Kaya ang pananampalataya na kay Kristo Jesus, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Biro mo, hindi mo nakita. Hindi mo siya nakita. Ang Panginoon, hindi natin siya nakita. Sabing ganon. Ating sinampalatayanan. Sabing ganon. Iniibig pa nga natin siya. Sa Kanya tayo nananalangin. Nagpe-pray, humihingi. Alam nyo, sa totoo po ito, sabi niya ganon, di masayod. Tayo nagagalak ang ating puso na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Ito ang sagot sa 9, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen! Ito po yung pagkaligtas ng ating mga kaluluwa dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Tinanggap natin lahat ng mga pagsubok, lahat na dumating na masasakit sa buhay natin, lahat tayo dumating sa mga anak ng Diyos, tiniis natin, nagpagal tayo, nangaral tayo, ginampanan natin ang ating ministeryo, meron tayong tatanggapin ng gantimpala. Sabi niya, alam nyo, bagamat hindi natin nakikita ang Panginoon, inibig natin siya, sinampalatayanan natin. Kaya ito, tinanggap na natin yung layunin ng ating pananampalataya, yung ating pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Nakita nyo na? Hindi lamang yan, kanino ba talaga tayo naglilingkod? Maraming tumatawag na Diyos, Diyos, Diyos. Marami pong Diyos yan eh. Sa totoo lang, napakaraming Diyos at na tinatawag. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sabi nga, pero sino ba? Kanino ba tayo maglilingkod? Yan, sabi dito Dito po. Kaya tama yung sabi niya. Sabi ng Panginoon dito. Sabi ng Panginoong Jesus, ni Apostol Pablo. Dito, sa 3:23-24, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana. Bakit po? Sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Sa Kanya tayo naglilingkod, sa ating Panginoon. Sabing ganun, whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men, knowing that's of the Lord, that ye shall receive the rewards of inheritance, for ye serve the Lord Christ Jesus our Lord. Amen. Kita mo na, pinaglilingkuran natin siya. Ngayon, sino magbibigay sa iyo ng gantimpala? Mamaya, darating po tayo dyan. Kaya sabi niya nga rito, alam nyo, sabi pa nga rito, dito po, excuse me po. Sa Kolosas, basahin ko po sa inyo sa Kolosas, dito. Sa Kolosas. Sa Korinto pala. Unang Korinto. Dito. Tingnan ninyo sa unang Korinto. Dito. Sa unang Korinto 15:58. Sabing ganun dito. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag.
Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yung gawa raw natin sa Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus recorded po yan sa aklat ng buhay, sa Book of Life. Naka-record po yan. Kaya sabi niya, mga kapatid kong minamahal, sabi niya, kayo'y magsitatag tayo, maging matatag tayo, matibay. Hindi tayo natitinag, huwag makilos, hindi tayo hindi tayo natitinag, na lagi tayong sumasagana. Masayang-masaya tayo pag tayo'y nasa ubasan na gumagawa at kumikilos sa ating Panginoon. Nakita nyo na, sabi niya, yamang, sabi niya, gawa sa Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Kaya sabi nga, alam nyo, totoo po yan. Sinabi rin ni Pablo, sinasagot pa rin niya sa Hebreo. Pag binasa po natin yung sa SGs, dito sa Hebreo, tignan ninyo. Yan, para malaman ninyo sa SGs. Sabi niya rito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Ang Diyos po ay makatarungan. Alam niyo, talagang kung ano yung ginawa mo, ibibigay niya sa iyo. Ang Diyos po ay hindi liko upang limutin niya ang inyong mga gawa. For God is not unrighteous to forget your works and labor of love, sabi ganon, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and ministered. Magpapatuloy tayo nangangaral sa mga kapatiran, nagpapatuloy tayo sa mga anak ng Diyos, lahat tayo nangangaral, ipinangangaral natin ang Ebanghelyo. Ngayon, ang tanong, sino ba ang magbibigay ng gantimpala? Alam nyo, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Dito po sa kahuli-hulihan po ng Revelation chapter 22 verse 12. Dito po, sabing gano'n ng Panginoon, siya po nagsalita. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan tayo ng gantimpala, ng rewards. Ano po yung mga rewards na matatanggap natin na iba pinakita na, yung iba hindi pa natin alam, hindi natin nakikita, pero ito na-foresight na po natin. Ano po yun? Ang sabi ng Panginoon sa 14:2, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ito na, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon sinasabi ko sa inyo sapagkat ako'y pararoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ay bibigyan pala tayo ng tahanan. Hindi ko alam kung ginto po yun, pero ang lalakaran natin, lantay na ginto. Yung tahanan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya rito, sabi nga, ano yung ikatlong ibibigay ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon dito, sa 2:10, ulitin ko po ito, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay, crowns of life ang ibibigay niya. Kaya alam niyo si Apostol Pablo, tatlong crown po yan. Tatlong corona. Alam niyo yung corona kung dine-demonstrate dito sa Revelation, sa mga 4 na nilalang na buhay, yung corona po, pawang mga ginto, iba't ibang klaseng mga anong ginto. Yung isang ginto na lang na suot-suot ni Queen Elizabeth, magkano yun? Ang laki ng halaga. Nakakatakot. Kung i-convert natin sa peso natin, sa Philippine peso natin, baka trillion na yun. Pero dito, ibibigay sa atin ng Panginoon, maghahari tayo, anong crowns? Kaya sabi nga ni Apostol Pablo dito po, alam nyo, sinabi niya rito, 3 crowns po yan. Sabi nga ni Apostol Pablo rito, dito po, basahin ko po sa inyo sa 4:8, sabi niya rito, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo.
Iningatan ko ang pananampalataya. Iningatan ko, sabi niya, inalagaan niya yung pananampalataya niya. Pinatubo niya ng pinatubo, binagdagan niya ng dinagdagan sa kanyang pangangaral. Dumami ang kanyang blessing na ibibigay, na rewards na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Kaya sabi niya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na nanghahangad ng kanyang pagpapakita. Ano naman yan? Yung crowns of glory. Sabi ni Apostol Pedro, dito po mababasa po natin, sa unang Pedro, sa 5:4, sabi niya rito, at pagkahayag ng mabuting pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalhatian, crowns of glory. Kay Santiago naman, mababasa natin yung binanggit din ng Panginoon. Kay Santiago sa 1:12, sabi niya rito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, crowns of life, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen. Alam nyo, dito po sa Bagong Tipan, alam natin dito, pag sinabing Panginoon, walang ibang Panginoon kung hindi si Kristo. Walang iba. Kaya sasabihin nila, kung tumatawag ka sa Diyos, tumawag ka sa anak, sa Panginoon, sabi nga rito, ito po'y, hindi ko po ito. Pag tayo tumawag, pag pinapupurihan mo ang anak, pinapupurihan mo ang Ama, sapagkat yan ang kalooban ng Ama. Binigay niya ang buong paghatol sa anak. Wala na, binigay na lahat sa anak ang paghatol. Ang magja-judgment sa atin, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Sapagkat alam mo, pag nasa langit na po siya, iisa na lamang po yan. Siya ay nakaupo sa luklukan ng biyaya. Walang iba kung hindi ang ating mahal na Panginoon. Kaya't ako'y nagpapasalamat po. At naway, sabi nga rito, ito yung binili niya rin kay bago ang lahat, binili niya pa ito kay Timoteo. Ito, sabihin, ito, chapter 1 ng Timothy, 18 and 19. Sabi niya rito, kay Timoteo, sabi ni Pablo, ang biling ito ay ipinagtatago, biling ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Sinabi niya pa kay Timoteo. Tapos ito naman, inulit na naman niya. Ano ang sabi niya rito sa 4:13? Hanggang ako'y pumarian ay pagsikapan mo, magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Yan po ang sinabi niya. Kaya maraming salamat po sa aral na ito, itong message na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan gawin natin. Kaya sabi niya, ito, bago tayo magtapos, bigyan niyo pa ako ng 5 minuto. Sabi niya rito, ito ang sinabi ni Pablo. Dito po. Kaya sabi niya ni Pablo rito, tuloy natin. Dito. Sabi niya rito sa 6:11. Dito sabi niya rito, datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Ano po ba yung righteousness natin sa Panginoon? Hindi ba maliwanag na maliwanag sinasabi rito ni Apostol Pablo sa Gospel, sa Romans, sabi niya rito, ang sabi niya ganito, dahil dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang righteousness natin na dapat natin gawin para tayo'y maging matuwid sa Panginoon, upang tayo'y maging ganap sa ating Panginoong Hesukristo. Ito pa, ano pa yung sinabi rito? Dito. Excuse me po, Dito. Righteousness, sa godliness. Anong sabi ni Apostol Pedro?
Ikalawang Pedro, godliness. Second Peter, dito po. Second Peter 7, ito yung kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Amen. Oo. Ay ang pag-ibig. Yan po. Nakikita nyo na ang pag-ibig. Tapos ano pa? Yung susunod. Righteousness. Faith. Ang faith, ang pananampalataya natin. Faith, dito po. Ito sa faith natin sa Panginoon. Dito po sa John, mababasa po natin dito. Sa John 12, chapter 1, verse 12. Datapwat ang lahat na sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Amen. Dito mo, lahat na nagsisampalataya sa Kanyang mga pangalan. But as many as receive Him, to them gave He power to become the Son of God, even to them that believe on His name. Amen. Yan po, yung mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan po. Tapos pang-apat, yung faith. Alam na natin yung pananampalataya. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ang pananampalataya, kahit saan kadalhin. Kahit saan kadalhin, kahit ang ginawa ng Diyos kay Abraham. Sige lang, sumunod ka. Yan ang may faith ka. Nananalig ka na hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya tignan mo, ipakita pa natin to. Ito At ang pag-ibig naman, ito po yung pag-ibig. Kasama na rin po yung faith dito. Pati pag-ibig. Tignan niyo, sabi ni Juan dito. Sa 5:4, ganito. 5:3 muna. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin. Ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. Dumadaig po At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Yan po ang dumadaig sa sanglibutan. Yung ating faith sa Panginoon. Kaya tayo nagiging mapayapa, nagiging matagumpay. Mga warriors tayo. Sapagkat alam natin nung unang panahon kila Haring David, mga warriors po sila. Pero tayo ngayon dito mga warriors tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Mga mandirigma tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Praise God! Purihin natin ang mahal dakila, ating Panginoong Hesukristo na siyang dapat nating papurihan at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Siya ang tunay na Panginoon at tunay ng Diyos natin. Alam niyo yung mga apostol, hindi nila tinatanggi. Alam niyo, nung nagkatawan tao siya, may nagtanong minsan. Ang sabi, hindi raw dapat sambahin ng Panginoon. Yung bulag nga, pinabadilat niya yung mata, sinasamba siya, nasa likas, nasa tao siya, nasa kalagayang hayag na laman siya. Yan po. Kaya dapat natin kilalanin ang Panginoon, tanggapin natin na siya lamang ang ating tunay na tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos. Maraming salamat po, Lord, sa message na ipinagkaloob mo sa amin. Yes, Lord. Ang makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Maraming salamat, Lord, na mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito dahil sa tulong mo. Ikaw po ang siyang magpapalakas sa amin. Sapagkat alam namin, Panginoon, kung wala ka po sa amin, wala po kaming magagawa. Kaya lagi mo po kaming tulungan, lagi mo po kaming ibangon, na kami lagi nakakonsentrate sa iyo. Ikaw lamang po ang aming sasambahin habang kami nabubuhay, magpakailan-kailanman. Maraming salamat po, Panginoon, na tinuro mo sa amin sapagkat ikaw po, Lord Jesus, ang aming mabuting pastor at obispo ng aming mga kaluluwa na nagtuturo sa amin ng buong katotohanan, ng may buong kalinisan at kabanalan.
ang mga salita mo ay siyang tunay na naglilinis sa amin upang kami lubos, Panginoon, na maging karapat-dapat sa iyo. Maraming salamat po. Basbasan mo at pagpalain mo muli, Panginoon, ang mensaheng ito na ibinigay ko po at pinagkaloob mo po sa akin upang tanggapin po nila. Ito po ang aking samo at dalangin sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon naming Hesus Kristo na aming Panginoon, aming tagapagligtas, magpakailan kailanman. Amen. Thank you, Lord. Thank you, thank you.